cellphone, talagang walang choice yung audience kundi tumutok sa pinapanood na pelikula. Di ba? Eh ngayon, ang daming kalaban. Nasa kamay niyo yung kalaban eh. Di ba? Ay, ang tagal masyado ng eksena, cellphone. Di ba? So, yun, I think I need to adapt para if I want a career na long-lasting, I should learn how to adapt sa ganong klaseng tao. Instead of, yun na, pinaglalaban natin na, hindi. Dapat matuto yung audience na wag mag-cellphone habang nanonood. Eh, hindi nyo gagawin yun. Come on. Okay na? Gusto mong bumaba na lang dito? For our mic. 10, 9, 8. Pero ako ba yun? Alright, nandito na. Okay, papakilala po niyo ako. I am Ginger po, and it's my first time po watching Minamahal. And reward ko rin po kasi siya kasi kakatapos na mag-quiz ng exam namin like copy. Yung tanong ko po, direct po sa inyo, thoughts niyo po about would you handle a relationship when your partner is insecure or one of your partner is insecure po? Would you settle for, if Yappy is existing in real life, magsisettle po ba kayo sa ganung personality niya, which is mas less pa sa minimum bare? Kinakabahan po ako. Na-overwhelm po kasi parang na-answer ko na din yan before. Siguro nga, kung magkakaroon ako ng karelasyon na kagaya ni Rafi, yung sitwasyon namin parehas, siguro, tatry muna namin pag-usapan. Tapos, alam mo yun, mag-compromise kami, mag-adjust para kung ano yung mas mafe-feel ng isa. Alam mo yun, pag-uusapan. Pero kung pag napag-usapan na, tapos hindi pa rin talaga, gagawin ko yung ginawa din ni Luna. Na syempre, minsan kahit gaano mo kamahal yung taong nasa mo, kung hindi nyo natutulungan yung isa't isa mag-grow, parang mas maganda kung mag-grow kayo separately. Here's a sad fact about today's generation. Karamihan sa mga kabataan, lumalaki sila sa mga pamamahay na wala silang role model when it comes to conflict resolution between couples. I'm not sure if I'm speaking for your generation, pero marami na siya. Wala naman nakakahiya doon, di ba? Parang siya yung source of wisdom natin dito kasi siya yung pinaka-angat. So yun nga, di ba? Parang maraming kabataan na hindi sila nagkaroon ng chance na magkaroon ng role model sa bahay kung paano mag-regulate ng emotions, paano mag-resolve ng conflicts, di ba? Kasi, di ba, parang you can't expect na, alam first time mo karoon ng love life, di ba? Hindi naman agad perfect yan di ba? Maraming mahalungkat na problema, insecurities, pero kasi, kung nagkaroon lang ng chance, for example, si Luna at si Rafi na magkaroon ng parents as role model kung paano ba dapat ang takbo ng isang healthy na relationship, mababawasan yung problema and kumbaga, hindi laging parang every time may away, okay, break tayo. Pag-uusapan ng mahinahon, di ba? Hanggang ma-resolve. And then moving on from there, they will promise to work on their flaw. Di ba? Hanggang maging perfect yung relationship. Eh kaso nga paano wala tayong masyadong role models nung lumalaki tayo. Nangangapa lahat sa paano ba ang tamang paraan ng pag-ibig. Wow. What can you say? Okay. Huwag ka umiiyak. Hindi naman. Hindi.
nalaling nakakaan agad din. Hindi. Tama ka direct dun sa sinabi mo, iba naman talaga yung mga kabataan ngayon. Iba na yung pinagdadaanan as compared nung panahon namin. Sorry. Oo. Kasi nung syempre, importante talaga na merong nag-guide sa mga bata, sa kabataan, di ba? Kapag wala kasi, talagang napapariwara, napupunta tayo sa, nagkakamali tayo ng decisions. Although wala naman talagang technically right and wrong decision. It's just that you make a decision na pananagutan mo. Na, you can be mature enough and na maging responsible ka na yun ang decision mo. But I think with relationships talagang you won't know if it will work kung hindi mo naman talaga sinubukan, di ba? Kaya nga dapat, para sa akin kapag nagmahal, dapat fearless din talaga. Huwag tayong matakot. Okay lang kung hindi man nag-workout, at least, di ba? Kaya nga, di ba? True while it lasts. Oh! Ano ba yan? Naalala ko lahat ng ano. Oh! Hindi maganda to din. Next. Next, ayan. Sandali. Yun nandun, yung naka-friend ka. Baba ka na dito. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Hello. Hello. Saan ka? Canada, LA, ano? Hello po, I'm from Pangasinan pa po. And second time ko na pumanood ng talkback ngayon. So, pero 4 times na ako nanood ng ano. And it's a treat for myself din sa week. So, ang tanong ko po is parang, kasi I had a relationship like Rafi and Luna. So, siya, para siyang si Luna, na ayaw niya mag-receive ng love, pero ako gusto kong magbigay ng love. And sinabi ko sa kanya na willing ako mag-compromise and ayaw niyang gawin ko yun. Pero pinilit ko, so pumunta kami sa isang relationship. Hello? Pero ang nangyari po is after namin, hindi nag-work yung relationship kasi parang ako lang yung may gusto. Siya, parang gusto niya kung ano yung kaya niya ibigay, yun lang yun. Pero nakita ko, nag-sacrifice din naman po siya. And ang realization niya no, nung dulo is parang sabi niya, para kaming Meron na pala. para kaming two different na glass, na ako, bigay ako ng bigay hanggang umaapaw na, and siya naman, kahit ibigay niya sa akin yung lahat, para sa akin, hindi lang laging enough. So, in-end niya yung relationship. And ako po, stuck pa rin ako doon. And actually, never ako nanood ng sine kasi last time nanood ako ng sine is kasama ko siya. And Ala? Aray. Aray ko po. And it's been a trauma for me kasi honestly, because of that relationship, I have been clinically diagnosed with depression and I stopped my life. Literally, I stopped school, I stopped everything. And parang ngayon, naging sign po. And itong movie po na to, parang, actually idol ko kasi si Ate Ash, kaya pinanood ko yung movie. And siya yung pumili, parang naging inspiration ko na sabi ko, kailangan ko nang bumangon. So pinanood ko po yung movie. Tapos, before ako manood ng movie, sabi ko kay Lord, kasi nakita ko yung trailer, sabi ko, will this be a sign na kailangan ko na kumuwala dun sa relationship? So ngayon po, parang, dahil nga doon, parang nung pinapanood yung movie, sabi ko, kami ate, no? Parang dalawa, parang kilala ako ni Direk, parang siya yung, parang sinulat niya yung buhay ko kasi literal na parang parehas kami ni Rafi, namatay yung parent, tapos siya naman, neglected siya. So, yung love na binigay sa akin, gusto ko ibigay sa kanya pero ayaw niya i-receive. So, parang tanong ko po is kay Ate Ash muna. Ano po yung masasabi niyo sa akin?
po, sa Rafi and Me, ano po masasabi niyo sa Rafi and Me para totally na maka-step out na ako sa relationship? Kasi it's been 2 years and naging ako siya, hindi ako tumatanggap ng love and wala akong gana mag-aral. Nawawalan ako ng Ikaw ba gana. yung, akala ko ikaw yung bigay na bigay ng love. Ako nga. Ikaw yung bigay na bigay ng love. Ako nga. Ako si Rafi. Ay, ikaw si Rafi. Siya si Luna. Tapos, yung nag-step out siya. And ako ngayon gusto siyang balikan ng balikan. Ngayon hindi na. Hanggang ngayon. Ah, ganun? 2 years. Ah, tama na pala. Hindi, feeling kanina. Talk show na pala. Kanina feeling ko kasi, di ba sinabi mo na parang nag-give din siya, parang nag-compromise siya sa gusto mo. Pero feeling ko, hindi siya nagiging enough kasi baka kino-compare mo kung ano yung binibigay mo sa kaya niya ibigay. Never ako nag-compare ng binibigay. Okay. Pero parang, Pero feeling ko, ngayon kasi, kung gusto mo pa rin siyang balikan, siguro, ang i-advise ko na lang, siguro bago ka mag-enter sa relationship ulit, feeling ko kailangan, like, ikaw mismo sa sarili mo, mahal mo ng buo yung sarili mo. Yes. Yung tipong pag magmamahal ka, parang syempre kailangan may mababalik, pero hindi yung magmamahal ka kasi gusto mong umalit. May kapalit. May kapalit, parang ganon. Tsaka, nabasa ko lang, parang kung hindi ganon yung nabibigay niyang pagmamahal sa'yo, kasi parang paano ba talaga dapat ang pagmamahal? Parang nabasa ko kasi kung paano yung pagmamahal ni Jesus sa atin, parang ganon dapat yung concept natin ng pagmamahal. So kung hindi mo nakukuha yung pagmamahal na yun sa taong gusto mo, baka hindi yun para sa'yo. Kasi kung ipipilit mo na ipipilit, madedrain ka lang, mapapagod at mapapagod ka. Tama. Dahil dyan, tawagin natin ang boyfriend mo. Wala pala siya dito. Sorry. Ako base lang sa kinwento mo. Tama ba? Parang ngayon ka lang ulit nanood ng sine kasi yung last time na nanood ka ng sine is kasama mo siya. And parang ever since nun, parang hindi ka komportable manood ng sine mag-isa kasi. parang may trauma na siya. Okay. So ako feeling ko, ayun nga, you should work on yourself first. Kasi promise, for example, nahanap mo talaga yung passion. Ano yung mga passion mo sa buhay? Pagluto, baking, ano ba? Psychology student po ako, I think. O kung halimbawa, passion mo yung pagiging psychologist. I-pursue mo yun, tapos pag na-achieve mo yung pag na-achieve mo yung self-love na yun, pwede mong i-assess eh. Kailangan mo pa ba siya? Tama. Diba? Kasi minsan, kapag pinursue mo yung sarili mo, doon mo marirealize na hindi mo pala siya mahal. Diba? Huwag ka umiyak. Umiyak ka. Ba't ka Huwag ka umiyak. Okay. May times kasi na ganun eh, na kagaya, di ba, sabi ni Luna, distraction mo lang ba ako sa mga problema mo sa buhay? So, I'm not judging yung naging relationship mo, pero baka kasi ganun. So, sabi mo, nung napanood mo to, parang you're taking it as a sign na kailangan mo ng umusad eh. I think it's a yes. Di ba it's a yes? Yes! So, mahalin mo yung sarili mo, ayusin mo yung sarili mo, and then, saka mo i-reassess. Ikaw mag-reassess kung mahal mo ba talaga siya? Or parang kung gusto pang ipag-validate sa kanya. Hindi ko ano. Hindi. Kaya mo daw yan. At dahil dyan, manood ka ulit bukas ng sinigil. What can you say, Miss Marley? O, pareho lang daw. Pareho. Thank you. Thank you so much. Kaya mo yan! Diba? Mali mo nasa Quezon City. Dito tayo. Dito muna tayo. Ayan, dito sa gitna. Ayan. Tayo ka ate. Hello, my name is Irish. It's my third time watching Minamahal. And then, my question is for Derek.
So, Direk, if given more time to shoot the movie, what are the things that you would change or add, whether it's a character, a scene, a line, or a music that you think would change the overall impact of the movie? Or do you think the movie is already good as it is? And then, one more question about a scene. Bakit sinin lang ni Luna si Rafi sa text message? Lagot. Kasi nakapag-register sa scene. Unahin ko sagutin yung unahin ko sagutin yung second question. Kasi alas 4 ng umaga, pwede alam mo yun yung parang tulog si Luna tapos nakita lang. Diba? Parang mas priority mo yung tulog at 4:20 a.m. Marami bang nakarelate dito sa gano'n? Yung halimbawa, meron Singing kayong lang tao na daw. gusto. Singing. Tapos yung parang nakabase yung happiness nyo sa kung mag-reply. Hindi healthy yun. Hindi healthy yun. I promise, hindi healthy yun. Kasi, di ba? Maraming pwedeng reason. Pwedeng busy siya, pwedeng natutulog siya. So, kung mahal mo yung partner mo or merong trust, di ba? Hindi mo titake yun against him or her. Paano ba naman yung mag-high lang? Checks. Ang unang question mo ay, ako may babaguhin. Kung may a-add ka daw, direct. Looking back, nung pinapanood ko na siya sa screen, I wish gumawa ako ng eksena na after nilang mag-break dun sa cafe, nagkaroon muna ng moment of reflection si Rafi para ma-realize siya na kung saan talaga siya, saan siya nagkamali, di ba? Para by the time na sumipot siya sa airport, alam mo yun, hindi yung parang biglaan lang siya nagbago. So, yun, para siguro nagkaroon ng words of wisdom from the big brother and the big sister. Kaya totoo nga. May kapatid siya doon, guys. Kapatid siya Baka doon. Hindi lang na-duplicate yung same season. Ayun, kasi yung budget namin para sa one day lang dun sa kapatid. Binili ka naman yung tea niya eh. Pero yun lang naman. Para lang, kaso kasi, looking back din, pag nilagay ko yun, parang hindi na surprise yung appearance ni Rafi dun sa airport. So, Ay. oh. Baka yung may question dito yung mga first time audience. Tayo ka. Tsaka guys, 1 hour 57 minutes. Good evening, everyone. I'm Yan. This is actually my first time watching the movie po. Here are my thoughts sa movie. I was really amazed by Luna's story, her strength, her choices, and the way she followed her dreams, even if meant losing love. As someone from Gen Z, I feel like I relate to Luna, especially yung part na mataas din yung walls ko. I know darating sa buhay natin yung someone who'll break those walls, yung taong magpaparamdam ng genuine love and effort. Pero minsan naisip ko rin, paano ko malalaman if he's really the right person for me? Or what if, while I'm chasing my dreams, I end up losing him and regret it one day? So my question po is, what advice would you give to people like me na yung torn between choosing love and chasing their goals? Thank you. Love or goals lang. Parang feeling ko, it starts with good communication, clear communication. Meron kang relationship ngayon, tama ba yung intindi ko? Wala. Para sakali lang. Pero yung mami, bawal daw. Hindi mo siya malalaman on the spot eh. It takes a process. Diba? Dapat, willing ka to go through the process of getting to know someone, diba? Being intimate with someone. From there kasi, parang makikita mo through your interactions, the way na mag-react siya sa mga tao or sa mga sarili mong pangarap. Doon mo mararamdaman kung siya yung the one eh. Diba? So yun lang ang pinaka-ano ko, parang you should be willing to go through the process. Kasi hindi mo siya malalaman ng parang gigising ka lang ng umaga, ay, siya na. Hindi. Diba? Tama ba, Miss Mark? Base sa... Okay, ako, sige. Bumabalik na naman ang lahat. Hindi maganda to. Hindi ba kapag utak ang gagamitin, anong uunahin? Di ba sinasabi lagi? Yung career muna, di ba? Yung goals mo muna. Pero pag puso ang ginamit, anong uunahin?
syempre, boyfriend, yung love, kung sino man, di ba? Pero ako after 53 years of my life, 52 years, minsan, tama rin na meron tayong set goals na, okay, yung career muna. Mag-aral tayo mabuti. Di ba? Tapos magkaroon ka ng career na sarili. Build yourself, di ba? So, tama rin siya. Kaya lang, naniniwala din ako na pag dumating yung oras na papipiliin ka talaga kung puso ba o yung utak mo, I think it takes a lot of talaga. Isipin mo talaga siya mabuti. Magdasal. Ako naniniwala ako doon. Tama. Kailangan magdasal. Kasi, for me, I'm a spiritual person, so I think God will place you naman in a position or in wherever you are, yun talaga yung para sa'yo. Doon ka dapat. So, for me, magdasal lang tayo mabuti kapag dumating ang mga ganong oras, decision, yung pag-make natin ng decision sa buhay, not even only relationships, but in general sa buhay. Then let's see. Just take the risk. Kung ngayon you feel that ito yung pipiliin mo, edi sabi ko nga, panagutan mo yung decision mo. Then if it's not, then move forward. Unahin natin yung career, for example, or whatever, di ba? Basta panagutan mo lang yung decision na yun and magdasal talaga. Kasi hindi ka nagdasal ng pagkatao. Hindi, tsaka diba sabi, ang pag-ibig ay isang sugal. Pero kailangan mo piliin mo mabuti kung kanino ka susugal. Yes. Kanino daw, Ash? O ba? Yun lang yung question, hindi na Yun na. Okay, last 3